So, ayun. Ayan, guys. Nandito po tayo ngayon sa baba ng aming building. Ayan. Gusto ko pong i-share sa aking mga kapwa OFW yung nangyari sa akin kaninang umaga na hindi ko talaga inaasahan, guys. Sobra. Ito yung kwento. Ako kasi yung full-time mommy online seller. Ganon. O, diba? Pinaganda ko. Isang katulong dito sa Hong Kong na syempre, naghahangad din na kahit papaano, laging merong maibigay sa pamilya sa Pilipinas. So, ayun, kahit Sunday ay nagtitinda ako. Nagtitinda ako ng mga kakanin, ng mga hopya, ng mga chicharon, ayan, tas nagpapasabay po tayo. So, ngayon guys, ito na po yung aking kwento. Kaninang umaga, paggising ko guys, okay pa naman ako Nakapaligo pa ako, basta okay ako. Nung bumaba ako sa building, parang, sabi ko, parang ang lamig ah. Bakit parang nilamig din pati yung sikamora ko? Tapos ayun na nga guys. Nung nasa bus ako, hindi na okay. Sabi ko, bakit parang nangihina ako? Pero kumain naman ako ng isang tinapay. Kinain ko na nga yung tinapay ng alaga ko dun Hindi ko nga alam kung hinahanap pa yun or hindi na Baon nila yung kahapon na hindi nakain. Kaya kinain ko kaninang umaga guys pag alis ko. Tapos yun, nagpa-pick up ako ng pasabay. Hindi ko alam kung mga 7:20 or 7:30, nag-pick up sa akin si Sis Ligaya ng Pasabay. So, okay pa naman yung pakiramdam ko that time. Konting chika, tapos yon umakyat pa nga ako sa taas Dahil na-etchas ako na hindi ko alam. So, umakyat ako. Tapos pagbaba ko, pumunta na ako ng MTR, mag-alas 8 na. Kasi yung isa kong pasabay na bit na 8 kilos, 7.4 or 7.5 something yon. Pero syempre, wala tayong butal pag nasa air cargo tayo. So, 8 kilos na po yon. Ayun. Hinihintay ko yung magpipick up na yung suki ko, since 2022, suki ko na talaga siya si Ma'am Unica Rose na nagtatrabaho sa bangko. Ayan. Suki ko na po yan sa pasabay. So, ayun, hinintay ko siya. Sabi ko, parang hindi maganda yung ano ko ngayon, feeling. Kasi nga, diba? Ilocano tayo, hanganapin tas ti marikriknak talaga guys. Di ka salang kayat ko agtugaw talaga, kaso lang, nakababain na gado nga tao. Naisip ko kasi ang daming taong lumalabas. Sabi ko parang akaya. Pero umupo lang ako ng pasimple sa isang side, kunwari. Inupuan ko yung yung pasabay ko. Tapos yun, naghihintay ako ng siguro mga 8:15 dumating na yung magpipick up. Tapos sinichat ko si Sis Adele kung nasaan na siya kasi nga tutulungan ko sana siyang mag-pack. So eto, pagkakuha ng pasabay guys, ng 8:15 nakakuha na yung pasabay. Talaga nung pagbangon ko, pagtayo ko, talagang hindi na talaga ako okay na parang nilamig ako. Tapos parang wala na akong buto sa katawan. Alam nyo yon yung parang gusto nyo na lang humiga doon. Pero parang nilabanan ko to, sabi ko kaya ko to, sabi ko pinagpasa Diyos ko na lang, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ayan. Ayokong umiyak. So, ayan guys, na-pick up na yung pasabay. Chinat ko si Sis Rodelia kung nasaan siya. Tapos, ngayon, nag-chat siya, tumawag siya sa akin. Sabi niya, nasa taas na pala siya, nasa labas. So, ayun, nag-escalator ako palabas. Sabi ko, pagkakita ko sa kanya, Sis Rodelia, ako hindi ko talaga kaya. Nanghihina ako. Alam nyo guys, yung palad ko, as in puting-puti na siya. Hindi ko siya makitaan ng dugo. Puting-puti na talaga siya guys kanina. Oo, as in puti. Tapos ngayon, sabi niya, hala, ano nangyari sa'yo? Tingin ko nga Tignan niya, sabi niya. Sabi pa nga niya, oo, ang lusyaw mo, hindi ka na negra. Diba? So, ayun, sabi ko, sige, Rodelia, maghanap ka na lang ng box. Ayan, ikutin mo to kasi maraming nagpapabox. Ako na magbabantay. Alam nyo guys, kung anong ginawa ko. Umupo na lang talaga ako dun sa sabi. Hinihintay ko. Alam nyo yung maleta niya, ginanon ko na talaga kasi parang gusto ko nang bumigay guys, sa totoo lang. Tapos, eto po yung nangyari. Nung nakahanap na si Rodelia ng ng pagbabaksan namin, di pumunta na kami, lumakad ako. Alam nyo guys, paglakad ko, hindi ko na talaga totally kaya, pero sabi ko, kaya ko to. Alam nyo, pagdating namin doon, may space doon na pwedeng upuan. Sabi ko, ate, paupo muna. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Bumagsak talaga ako doon guys. Sumalampak ako, wala akong pakialam kung marumi o malinis yung aking uupuan. Basta gusto kong
makaupo kasi ayokong mabagok ako na matumba or whatever. So, ayun. E di, sabi ko, Sis Rodelia, sige, bahala ka na dyan. At ako yung ano lang muna, sabi ko, iaano ko muna yung sarili ko. Sabi niya, ano, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Pero deep inside, syempre, hilong-hilo talaga ako guys. Hindi ko alam kung ano nangyari that time. Alam nyo ba, ang hirap sa aming mga OFW, di ba? Magkakasakit ka, ikaw ang mag-aalaga sa sarili mo. Ayokong umiyak kasi gusto ko pa tong gawan ng part 2 kung ano yung nangyari sa akin. So, eto muna guys, maraming salamat. Saludo ako sa lahat ng mga OFW. Yeah. So, that is for today's video. Gagawa ko ng part 2. Yung kwento ng aking nangyari sa linggong ito. Bye-bye!